kung ano yung definition ng homeowner. Ano po ba ang definition ng homeowner sa 9904 sa batas natin? Ang homeowner po is the one who actually occupying the unit. No? Pwede po siyang lessee sa definition ng batas. At ang isang boto lang po, tandaan nyo po, ang isang homeowner, isang unit, isang boto lang po ang katumbas. No? So, ngayon pa man, ganun pa man, kami naman po, ang layunin natin sana dito is magkaroon muna ng ad interim. Ako na po magkaklaro sa inyo dahil I will take the responsibility, full responsibility for this event. No? Pag sinabi mong ad interim, no, hindi ka permanente. No? You can be a legitimate organization, pero hindi ka permanente. Kasi kung susundin natin yung 2 years na tinatakda ng batas for homeowners officers, wag na, ako na mismo magsasabi sa inyo, wag na tayo magpa-eleksyon. Kasi parang hindi kayo mabibigyan ng pagkakataon na manominate dito. No? Pero sana po ito sana po yung mga nagsalita po na iba, nagsasalita po talaga in behalf of Villa Felicia, not for other for the developer or for anything, ano? So, ang sa akin lang kasi, kung ganito pa lang magkakagulo tayo, nasa inyo po ang desisyon. Ngayon, ako po, bakit po tayo nagkakaroon ng ad interim ngayon? Una po sa lahat, ito po yung magandang pagkakataon para magkaroon tayo ng mga activities agad. At pangalawa, para magkakakilala muna tayo. Hindi naman yung 2 years ang isa-serve na term. Tandaan nyo po, wala pong hahawakan na pondo ang mai-elect. Kaya, hindi po tayo dapat magkagulo. Wala pong hahawakan na monthly dues. Dahil ang monthly dues po, ay hindi pa ti-turn over ng Villa Felicia. At yan po ay automatic na kinakaltas sa atin. Di ba? Ngayon, kaklaruhin ko po ulit sa inyo. Yung doon naman po sa age limit, sa tingin ko po majority dito wala pang 45 eh. Papayag ba kayo na puro 45 and 60 lang? O puro senior citizen lang ang magpa-participate? Sa tingin ko po, napakaraming kabataan natin dito na gustong mag-participate. Pangalawa, doon sa manner of election, ulitin ko po, ito pong manner of election, ang father ko po ay kasalukuyang president ng homeowners. Nakita ko po kung paano sila nag-elect ng officials. May idea na po ako. At dati rin po akong nagsilbi sa komunidad ko bilang SK chairman for 3 consecutive terms. No? Kaya po kung manner of election, kung may i-discriminate tayo dyan, bata, matanda, ay hindi po fair po yun. Kailangan po, provided na ikaw ay homeowner, doon lang muna po tayo sa bottom line na definition ng homeowner. Na kung ikaw, kahit na renter ka, basta ikaw nag-occupy niyan, at ikaw yung inauthorize ng may-ari na mag-represent sa kanya, homeowner ka. Ngayon, regarding po doon sa postponement ng election, wala pong problema, postpone natin ang election. Kami naman, we just take the initiative para makita yung, actually pangalawang attempt na namin to. Marami pong naka-attend nun, siguro mga 17 rin yun o 18 na mga homeowners talaga ang bawat isa na umattend. Hindi po tayo, sir, hindi po tayo political o partisan para mangampanya pa dyan ng ganyan. Kami po, nag-take po kami ng initiative, nagbahay-bahay po kami, nagpaikot po kami. Kaya nga po, ako na po ang personal na humihingi sa inyo dahil kami po yung nagpasabi doon sa mga inutusan namin na kumatok, kausapin yung homeowners, bigyan personally. Pero kung wala, huwag nilang kasi kawawa naman po yung tao kung mapagkamalang magnanakaw. Di ba? Kayo man ang lumagay sa kanila, matatakot rin kayo. Ngayon, ang tanong ko po, ganito na lang pagbotohan natin. No, para matapos tayo. I think we must set a particular date, no, within this month, kung kailan talaga
tayo dapat mag-elect ng officers. Para naman maging fair enough, dun sa mga gusto ring tumakbo, maging officers, magkaroon sila ng kung anong diskarte nila ng campaign, anong diskarte nila, paano sila makikilala dito. Maganda yon kasi participatory democratic po tayo eh. Ngayon, kung ang mangyayari dito, sasabihin mo, maglalagay ka ng, kukunin mo bawat block leader, paano kung yung kapitbahay mo rin, interesado rin? Hindi mo na siya binigyan ng pagkakataon na lumaban. Kaya nga po, ang suggestion ko po, ma'am sir, everyone has the right to run for any position, some honors. Bigyan natin lahat ng karapatan. Hindi lang yung isa lang i-elect mo dyan. Ang pangit po nun. Ang pangit. Kasi, paano naman kung yung kapitbahay mo, gustong mag-ano rin, di ba? So, I think you're not supposed to tell that to us. Can I interrupt you? I think you're not supposed to tell that to us that pangit yung ano. Maganda na yung sinabi niya na actually I'm not interested to run but as an advisor, matanda na rin ako, but you're not supposed, because what I know, you're running for president and you're not supposed to talk to us. Ilagay natin sa order muna, gumawa muna kayo ng mga ruling para kami hindi nalilito, di ba ho? Sige po, mama. Sige po. Konting panahon na lang po. Ito po, may sasagot lang si paring June ko po to. Ang akin lang kasi, hindi ko sinasabi na lilimitahan mo sa isang block ang pwede. Ang akin lang, kasi nagpapapirma sa registration ng bawat block, pumili ng representative para sa decision making, represented ang bawat block. Hindi yung ikukonsulta muna nila bago nila gawin. So nalalaman ng lahat kasi may representative nga sa decision making. Hindi lang yung kung ilan ba yan, kung 10 officer pa yan na silang nagde-decide. Pero kung may representative ang bawat block, ikukonsulta muna nila kung ito bang project na to o yung gagawin nila ay tama. So, ang para sa akin, ikabubuti ng mas marami yan. Hindi ng ilang tao lang. Thank you po, sir. Maganda at maraming mga ideas na na-brought out. Anyway, we still have 30 minutes para sa brainstorming so that by the time napipili na tayo, yun na yun, maayos na po. I-set po muna natin kung kailan and then magkaroon pa po tayo ng mas magandang mga suhestyon kung paano pa po natin mas mapagtibay kung sino po ba dapat ang pipiliin. Okay, so meron, ano po ang suggested time? Isa po kasi doon sa next week, ang iba naman ay i-postpone pa to give them further time to know kung sino mga kapitbahay. Sino po ba ang may suggestion ng time? Okay, yung isang suggestion po ay next week, the same time. Meron pa po bang ibang suggestion? Sa time po, yes sir. After 1 month, so we'll count from this date, then we'll count 1 month after this date. Yun na po yun. Aabot pa naman tayo sa December na get together. Yes, sir. Next week, next month, yes, sir. Palis na ako ng Amerika next month. Paano ako makadito, ma'am? Homeowners ako. Palis ako ng Amerika. Si sir po ay gusto talagang exercise ang right of suffrage. Sir, meron pa po ba kayong kasama doon sa bahay? Si Mrs., si kapatid, pwede naman po. Opo. Kasi doon po sa sinabi ni Brian, actually po, ang homeowners hindi lang po talagang may-ari ng bahay. Pwede din po silang mga renter. So actually, owns the house for the meantime as renter. Pero yun po nga, isusunod po natin yon. Maybe those renters na talagang tatakbo should be given the certificate by the may-ari ng bahay na talagang on their behalf, they can vote. So sir, even po in your absence, pwede naman po kasi isa po sa isang bahay. Okay, so iset na po tayo natin next week, next month, meron pa po ba? Dalawa. Next week, next month. Sa atin po, sa sarili natin, nakita na po natin yung advantages at disadvantages nun. But then, in fairness din po kay Brian, let's recognize him for taking this initiative. Or else, kung hindi po tayo nagtipon-tipon ngayon, hindi po na i-brought out yung mga hinaing natin. So talagang, ang initiative
po niya to start ay maganda naman. Kasi kung hindi, kailan pa? Ngayon, kaya lang po, medyo hindi lang din nagkakaintindihan. So, sino po ang pabor sa next week po ang eleksyon? Dahil wala na pong ibang suggestion. Next week or next month? Next week. Okay. Pakibilang na po, ma'am. Next month. Next week ulit. Apo. 14 dito, ma'am. 14 daw po dito. 17, 18, Ilan po, ma'am? 18 po. 18 po. Ang pabor na next week ay magkakaroon na po tayo ng eleksyon. And then, sino naman po ang pabor na from this date, after 1 month po, ayan na po, na marami ng chika-chika sa mga friendship, ayan na po. So tayo naman ay kinikilala natin, democratic po tayo. So we'll have that date next month. Set na po tayo doon. Wala na pong magki-question kung bakit ngayon ang eleksyon. Siguro po, iset na po natin po ulit. Ayan, palakpak ko muna. Eh, paano po yan? Yung October 28 natin, ipupush through natin yun, ha? Yung ating party. Yes, sir. Good afternoon, Jerome from Block 31. For clarification lang siguro, since andito na tayo, discuss na lang natin kung anong mangyayari doon sa election next month. Anong proseso. I've learned from board of directors, then from board of directors, sila ang magpipili ng president, vice president, and so on and so forth. So, para malaman nila kung ano yung mga position na open for the votation, i-discuss na ngayon so that malinaw. At saka, mapagkasunduan kung magkaroon ba ng parties, magkaroon ng campaign period, para malinaw. Sige po, isa-isahin po natin. Nasettle na po natin ang date, di po ba? Now, as to the manner of election, ayan pong kaninang guidelines na yan ay ginagamit po namin yan sa school regarding po sa GPTA election of officers wherein 15 board of directors lang po ang napipilian among themselves, sila na pong pipili. Kaya nga po kanina, nagtatanong ako, meron pa po ba kayong ibang suggestion as to the manner of election? Manner of election po muna tayo. Maliban po doon, meron pa po ba kayong suggestion doon? Meron po ba? So kung wala, ibig sabihin po, carried po natin yon.